No, welcome lahat sa ating Kickstart and thank you so much Mentor Ikay for inviting me. So I'm Mentor Princess Patsy and I'm a nurse by profession. Type 1 naman po yung mga nurses po dito or kaya mga nasa medical field. So kaway-kaway po sa mga nasa medical field. Wala po akong kaplano-plano na mag-networking talaga. Ang gusto ko ay mag-ibang bansa. Kasi yan po talaga ang career path naming mga nurses, 'di ba? Nag-experience lang kami dito and then after that, pupunta na kami sa ibang bansa. So, depende na yon kung saan kami mapadpad. Usual talaga, American dream. Yung iba naman sa Europe, 'di ba? Pero yun yung plano ko. But na-invite ako sa network marketing and doon na bago yung perspective ko about the industry. Dati akala ko kailangan lang benta-benta. Alam mo yung mag-aalok ka talaga house to house. So yun yung tingin ko and honestly, ang tingin ko sa kanya at first, yan yung para sa mga tao na siguro hindi pa nila na-figure out ano pa yung gusto nila sa buhay. Ganon. 'Di ba? Eh ako naman, meron na talaga kaming plano, 'di ba? High school pa lang ako na mag-iibang bansa ako. Ayan. And nakita ko yung mga ibang pangyayari, iba yung nababagong buhay sa network marketing, nag-training ako that time, and doon pa mas lumalim yung understanding ko. So, nung umpisa, wala akong planong i-full-time to. Siyempre, 'di ba? Kasi nga pag-abroad yung gusto ko. Pero eventually, naintindahan ko this is a multi-billion industry. And ito yung negosyo na pwede kang yumaman talaga at makapagpayaman ng ibang tao. Yan. So, ma-attend-attend lang kami ng trainings before with Mentor Ika, yan, Mentor Joyce. Nandito ba si Mentor Joyce? Ayan, no, Joyce Briones. And Mentor T in one of our diamonds, 'di ba? So, isa lang kami sa mga pumupunta lang rin dun sa casa hopping ng mentor namin. So sabi, punta daw kami. Eh wala naman akong pera niyan eh. Sabi ko lang, o sige na nga, compute. Siyempre, pinakauna namin pinuntahan, 'di ba? So related siya dun sa i-discuss ko ngayon. Meron siyang dwarfing na tinatawag. So ang una namin pinupuntahan dyan, yung mga pinakamahal. Mga BMW, yung mga Jeep, Chrysler. Yan, no? So talagang hindi na maarok ng utak ko niyan. Kasi pang McDo nga lang masaya na ako. 'Di ba? Alam mo yung may ice cream ka, tsaka yun yung perfect combination, 'di ba? Ice cream at tsaka French fries. So, okay na ako doon. Pero, after that, doon pumunta kami sa mga normal brands. Sabi ko, ay, wow, feasible pala, no? Kasi kaya pala. Kasi mas maliit na. Yan. So, nag-start tayo, of course, mag-build ng team. Siyempre, lahat naman po dito sa atin, no? Kumbaga, may spillover side ka talaga. So, if you have a stronger leg right now, 'di ba? You're blessed. Pakisabi nga, thank you, Lord. Yan, no? So, lahat naman dumarating din sa point na one leg pa lang yung gumagana sa'yo, pero kailangan mo magpasalamat. 'Di ba? Kasi at least meron ka ng isang leg. Tatrabahuin mo na lang yung kabila. So yan ang sitwasyon ko before. Mukha-mukha naman talagang hindi pa kumikita. Pero consistency is the name of the game. So naging consistent lang tayo, rain or shine. Feel ko man pumunta or hindi, tinatamad man ako or pumped up ako. Yan. So kailangan mo mag-show up. And ito yung mga first nating kinita from our business. 17,000, 33,000 that time. Ano yan, no? Malaking bagay na yan sa akin that time, 'di ba? For starting. And dumating din sa point. Ngayon po, mommy na po ako. Dumating sa point na hinataw ko yung negosyo habang buntis po tayo. And ito pa lang yung kinikita ko that time. 'Di ba? This was 2018. So, 1 week natin is 8,500. 'Di ba? Pwede na rin ba, guys? Ayan, no? Kusa ngayon, ang layo na niyan. Kumbaga, tax na lang yan eh, 'di ba? Hindi pa nga abot sa tax sa isang linggo. Pero, nung time na yon, importante kasi talaga yung vision, yung nakikita mo sa negosyo, hindi ka lang nakatingin sa ngayon, 'di ba? And maraming times na pwedeng magsimula ka ulit sa negosyo. So, different topics yon, 'di ba? Sa pagbi-build ulit hanggang sa matuto ka, hanggang gumaling ka, 'di ba? Pero ang importante, 'wag ka lang mag-base sa now. Kasi pwedeng yan yung fact mo ngayon,
pero hindi pa yan yung pawang katotohanan. Ang katotohanan yan, yung parating sa'yo, 'di ba, na malaki, extraordinary income, 'di ba? So ito po ako before 2017, no, kakapanganak ko pa lang po niyan. Grabe, no? Grabe. Yan po yung itsurahan natin dati. O, 'di ba? So talagang nakakaganda po ang pera. Okay? So, pero very proud ako niyan. Kasi 'di ba nakita nyo, 8,000. Ano yun eh, kumbaga, yung business kasi natin, ang maganda sa kanya, yun kasi, yung 8,000 na yun, residual income na yun. Humataw kasi ako ng pregnant ako. So sabi ko na sa sarili ko, hindi pwede na hindi magandang buhay yung madadatnan ng anak ko. So talagang sabi ko, I have 9 months para talaga ayusin ko tong buhay ko, yung network ko, 'di ba? So, inayos natin siya and dito mo talaga mapapatunayan yung residual income na tinatawag na ayusin mo siya, 'di ba? Trabahuin mo siya. 'Di ba, guys, pag may napasok ka dito, may income ka, may just for you ka, may give me five ka, 'di ba? Pero ang maganda rin kasi sa negosyo natin, aside sa kumita ka na pang ngayon, 'di ba? Pag na-build mo siya, yung effort mo ngayon, aanihin mo pa rin 'yan in the future. So, yan tayo. Before, I remember nung nasa IM ako, no, when I started sa IM, nagko-commute-commute tayo. Hindi ko alam kung mapaplay pa yung mga videos. So, yan kami before. Yan ako, no, parang Armageddon sa MRT niyan. Sobrang hirap talaga pag rush hour, guys. Tapos wala kang kotse. Di ba yung iba, ay, sinasabi nila, kasi pag may kotse ka, traffic din naman. Oo, traffic, pero naka-aircon ka. Tapos nun, komportable ka. Kasi naranasan ko talaga na rush hour, tas nagko-commute ako. Grabe talaga. Wala akong masabi. Alam mo doon sa biyahe pa lang, sobrang pagod na ako. 'Di ba? And yan kay Mentor Teen, isa na ring Diamond Elite Executive na rin natin, 'di ba? Na dati ring kasama ko na naghahanap ng masasakyan pauwi. Ayan, so wala rin siyang kotse. So I got my first car, Honda Civic, 'di ba? Because of this business, binilisan natin maglabas niyan para makatulong sa negosyo natin. And pinaka nagustuhan ko talaga, pwede natin siyang gawin online. Yan, makulit yung anak ko, 'di ba? So habang makulit siya, nagagawa natin negosyo, kumikita pa rin tayo. Hanggang sa ayan, kahit nung pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung income natin. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung dating tax ko, hindi na siya kasya. Dating income ko, tax ko na lang ngayon, hindi pa siya kasya sa tax, 'di ba? Dahil yan sa pagtrabaho natin ng negosyo. Pinakamalaking kinita ko dito in 1 month is 1.3 million. Ayan, and yung first car ko, nabigay ko na yan sa parents ko through our business, 'di ba? Ang sarap pala ng feeling. Ang sarap na feeling magkaroon ng sasakyan. Pero pinakamasarap na feeling makapamigay ng sasakyan. Ayan, so kaya ako nakabigay sa parents ko kasi nagkaroon ako ng second car, which is Montero Sport. Right now, yung nakita nyo po, the R8, nadagdagan na naman siya, yung Honda HR-V naman natin, di ba? Yan yung mga pangharabas na car natin. So, yan po, Diamond Elite Executive na tayo, and ang sarap po na nagta-travel, nagbi-video shoot ka, pero ganyan yung ikiklik mo sa online portal mo. 'Di ba? So, weekly po yan. Yung mga travels natin, libre po siya. Kaya sobrang sarap gawin ng negosyo natin. And of course, may pa-billboard pa. 'Di ba? Kumbaga, tinutulungan pa tayo lalo nung mga BODs natin how to market our business, 'di ba? Yung other businesses, yung ibang network marketing, tinatago pa nila kung network marketing ba 'yan, ano ba yung product nila, but for us, hindi na tayo nagpapasubali. I am worldwide, 'di ba? Kasi we're proud and nandiyan tayo sa EDSA hindi natin siya kailangan itago sa mga tao, 'di ba? And then yung mga travels dito for free, ang sarap po mag-travel, Marina Bay, 'di ba? Alam mo nga, dun talaga nag-sink in sa akin yung Marina Bay. Kasi, kumbaga, okay, hotel, 'di ba? Pero ang ganda naman talaga sa loob. Pero nung nag-sink in siya sa akin, kasi, yung may mga nakausap ako ng mga OFWs, kasi 'di ba, nagmi-meet tayo ng mga ka-team natin na sa Singapore din.
Alam mo yung even them, 'di ba? Hindi pa sila nakaka-stay sa Marina Bay. Siguro kaya naman talaga nila, 'di ba? Pero alam mo yung nandun yung iisipin mo pa na sayang yung pera, pareha na rin naman nasa Singapore tayo, yung ganon. Pero yung sa atin po kasi, libre siya, 'di ba? Ay, shout out pala kay Mentor Helen, 'di ba? Nakasama rin namin 'yan diyan sa Singapore. So ayun, eto, ano ba i-discuss natin ngayon, 'di ba? Ang di-discuss po natin ay more on eto po, paano tayo magko-close ng deal? Yan. Yung closing po kasi natin ng deal, hindi po yan nagsa-start dun sa dulo ng presentation. Nagsa-start po yan dun pa lang sa pinakasimula, sa inviting pa lang. Kung paano mo siya na-invite, 'di ba? Kung tama ba yung pag-schedule mo, kung nag-follow up ka ba, kung on time ka, tama ba yung pag-tee up mo. So, hindi lang siya yung mga questions mo sa dulo. Yun kasi yung tingin ng iba eh. Yung closing ng deal sa dulo. Pero sa totoo lang, yung pag-close ng deal, yung proseso siya. Simula sa pag-prospecting mo, sa pag-invite mo sa kanya, pag-follow up mo ng schedule nyo kung baka nagkamali. Kasi di ba minsan, pag kunwari hindi kayo nagkaintindihan, ang alam niya earlier, tapos ang alam mo mas late, di ba? Kayo magkikita. Let's say, alam mo, gabi kayo magkikita, pero umaga pala, nandun na siya, or hapon pa lang. So, nababago rin kasi, nakaka-add din kasi yung mood nung kausap mo, 'di ba? Doon sa'yo. Yan. Tapos, yung way ng pag-greet mo sa kanya, yung rapport, 'di ba? So, maraming factors, guys, na makakatulong doon sa pag-close mo ng deal, 'di ba? So, make sure na magawa mo yun at makita mo yung mga factors na yon simula umpisa pa lang. Ang good news dito pa type naman po, good news, practice makes perfect. Wala naman po na sobrang galing na kagad sa umpisa. Well, that's nice. 'Di ba may mga tao talaga na they already have the skills dahil siguro sa mga naging experience nila sa buhay, hindi lang dahil sa network marketing. May iba, they've been into network marketing for how many years na practice na rin nila. Pero kung bago ka ngayon and may mga times na nagkakamali ka, ang pinaka-importante is yung awareness. Yung aware ka and nire-reassess mo yung mga nangyayari sa'yo from time to time, yung mga nagagawa mo. Kasi doon ka po gumagaling. Yan, 'di ba? So I remember before yung pagtotok na yan, 'di ba? Na nahasa talaga kami kahit nakapikit kayo mag-talk. Bakit? Kasi ang dami naming tinok na hindi naman lahat nag-pay in. Pero dahil dun sa mga experience na yon, gumaling tayo, 'di ba? So ganun din sa pagko-close ng deal. Yan. So ano ba yung closing ng deal, 'di ba? Closing a sale is a mutual agreement of both parties. As the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. So kailangan pala ma-deal natin yung needs ng tao kasi 'di ba, yun naman yung pino-provide talaga ng mga businesses, 'di ba? Either products or services man 'yan, nag-ano siya, no, nagfo-fulfill siya sa needs ng customer or sa atin sa needs nung magiging distributor or magiging member natin. So closing is the art of matching product benefits with the consumer and customers' needs or desires. And closing is the art of asking the right questions to get minor yeses. So, ibig sabihin, kailangan dun sa process, yun yung sinasabi ko, di ba? Simula sa umpisa, napayes mo siya sa schedule, napayes mo siya dun sa presentation mo, napayes mo siya dun sa'yo mismo, uting personality, you have a good executive presence, di ba? Tinuturo naman sa atin yan dito sa Team MVP, 'di ba? Yung mga maliliit na yeses na 'yon, maiipon siya papunta dun sa major yes. And that is yung mag-avail ng package, mag-avail ng products, o kaya yung yes niya na gawin yung negosyo natin. Yan. So, depende yon dun sa kung anong need ng client. So, before that, tackle ko lang sandali yung mga best practices in inviting. Kasi 'di ba, malaking factor doon yung simula pa lang eh. So, ibig sabihin sa prospecting pa lang, ano na siya, di ba? May factor na siya. Number one, set a high standard. Yung sa'yo muna.
'Di ba? Kasi hindi ka naman mamomotivate na gawin yung best mo, maging excellent ka. Kasi it starts within us, 'di ba? So, ang hirap kasi na gawin yung isang bagay na ang tingin mo lang talaga sa kanya solely is task. So, hindi mo siya magagawa talaga at your best. Yan. So, set a high standard. Know your big dreams. Yan. Bakit mo ba to gagawin, 'di ba? And have a vision. Develop a deep understanding about your business. So, kailangan naintindihan mo bakit ka po dito nag-i-invite. Bakit kailangan mo mag-build ng organization? Ano yung importance ng leverage? Kumbaga, kailangan malalim yung understanding mo. Kasi kung hindi malalim, most likely, hindi mo siya gagalingan talaga. 'Di ba? Or hindi mo gagawin yung very best mo. Number two, have a prospect list. So, pag sinabing prospect list, ang tingin kasi ng iba dyan, oh, may prospect list na ako and then I'll stick to it. 'Di ba? So yung prospect list pala, kailangan nababago siya everyday, nadadagdagan siya everyday. Meron kang bagong prospects everyday, nag-answer ka ng inquiries everyday. You expose our business to different people every day. Hindi lang fix yung prospect list natin. Ang tanong, yung prospect list mo ba ngayon? Yan na yung prospect list mo simula nag-join ka pa sa IM, which is 6 months ago, 3 months ago. So, kailangan na-update po siya. 'Di ba? So, and also, we must be proactive. Kailangan proactive ka. Hindi ka po naghihintay lang ng inquiries kung nag-a-ads ka. So, ang ginagawa naman, pwede mong gawin, 'di ba? Mag-ano ka, mag-PM ka sa mga random FB friends mo. Ano pa? Pwede mong gawin. Pwede mo ring gawin ay mag, yung iba kasi, di ba, hindi ka pwede maghintay lang sa kondo, lalo na kung full-time ka, and then, bago mo palang ginagawa tong negosyo, hindi ka pa financially free, kasi hindi ka pa nakapag-build ng network mo dito, lumabas ka. Di ba? Ang dami dyan. Alam mo, we have business partners, we have downlines na doon pa lang sa area nila, they share the beauty of our barley. Hindi sila umuwi na wala silang benta. 2 to 3 boxes, may income sila. Magkano po yung 2 to 3 boxes na net income? That's 1,500. Hindi naman naubos yung buong araw nila yon. 'Di ba? 2 to 3 hours pa lang nila ginagawa yon, 'di ba? So, ibig sabihin, sa other time nila, pwede sila mag-prospect naman online, pwede naman balikan nila yung mga dati nilang prospects, i-follow up nila. So, ang dami pong pwedeng magawa sa loob ng isang araw. Ang importante lang, proactive ka. Huwag ka pong papayag na walang pumapasok na pera sa'yo, wala kang bago na pepresentan sa negosyo natin. So, hindi pwede na mag-ihintay ka lang ng inquiries doon sa mga tao, di ba? Para kang naghihintay lang no ng bunga na malaglag sa bibig mo. Number four, keep it short and simple in inviting. So your priority is to get the schedule and mapresentahan mo talaga sila sa proper discussion. Yun talaga yung goal. Kahit nag-inquire sila through online, kunwari, nag-inquire sila, how, o kaya ganon, di ba? Ang goal mo pa rin naman yan, maset mo sila ng appointment kahit through Zoom eh. Basta proper orientation. Di ba? Yung mauupuan mo, mapapresent mo yung negosyo natin. Hindi yung kwentuhang ano lang, di ba? Kwentuhang parang lasing lang. 'Di ba, kunwari, gusto mo, iba, 'di ba, alam naman na natin, 'di ba? Iba naman yung prospecting sa presenting. So, pag prospecting, pag inviting, invite lang. Kunin mo yung schedule, date, time, kung saang location, 'di ba? Then know your IBP schedules. Yan, coordinate with your mentor, set appointment when you're also available. So, wag ka naman mag-set ng appointment, guys, na laging wala ka, tapos ipapasa mo lang kay mentor. Lalo na pagkakilala mo yan. Kasi yung trust niya nasa iyo. 'Di ba? Hindi naman yan kakilala ng mentor mo. 'Di ba? So, mas maganda nandun ka. Ngayon, let's say talaga, no, biglaan lang yung client, yun yung mga case-to-case basis natin. So, maganda rin kasi na nandun ka kasi kaya pumunta si mentor, hindi para sa invite mo. Pumupunta siya para sa'yo. Dahil ikaw yung downline na niya eh. So, pupunta siya para sa'yo para matutunan mo yung negosyo. Nagpe-present siya, hindi para mag-pay in yung invite mo, kundi para ano, para matuto ka, para gumaling ka, ma-expose ka.
do sa negosyo natin. Diba? Then reconnect first with your prospect, ask questions, and utilize form. Ano ba yung form? Family, occupation, recreation. Before delivering your message, ano ba yung message mo? Yung ma-invite mo sila. 'Di ba? So iba-iba naman ng pag-invite. Meron pang negosyante, meron pang part-timer, may pang health and wellness products, 'di ba? So magkakaiba 'yan. Depende 'yan dun sa kausap mo. Ngayon, eto na rin yung building rapport or reconnecting to them kung matagal mo nang hindi nakakausap or totally hindi mo kakilala yan. 'Di ba? Ask questions para malaman mo kung ano yung needs nila. 'Di ba? Malay mo, pilit ng barley. Hindi pala siya interesado doon kasi wala pa naman siyang nararamdaman, hindi pa niya nakikita yung part na yon. Pero interested pala siya sa opportunity. Tapos, ang tagal-tagal ng discussion mo ng 68 micronutrients ng barley. O vice versa rin. 'Di ba? So, kailangan ibigay mo muna kung ano yung need ng tao. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ipilit lang lagi kung ano yung gusto mo. Or kaya baka sobrang yaman na niya. Ang gusto pala niya, fulfillment. Ikaw naman, binabaliw mo pa sa sasakyan, 30 na yung sasakyan niya. 'Di ba? So, kailangan malaman mo ano ba yung kailangan ng tao. Then, maintain curiosity and have conviction. So, kailangan nandyan yung conviction mo. So, babalik tayo dun sa number one. Kaya nga yung number one, kailangan mapalalim mo yung understanding mo. Kasi, kusa na yung lalabas sa'yo eh, di ba? Call is better than text. Then, lead the prospect to the schedule. Yan. So, paano ba mag-lead ng prospect sa schedule? Di ba yung iba tinatanong nang nila, ikaw kailan ka pwede? Tapos na. Di ba? Kailangan ikaw na mag-lead. Sa Tuesday ba or Wednesday? So, magbigay ka na ng ano, no? Ililid mo na siya, leading questions na siya. Magbigay ka na ng option sa kanila, 3 p.m. or 1 p.m. Ay, hindi ako pwede ng ganyan, umaga lang. Okay, sige, 10 a.m. tayo. Dito basta ano sige. So, limited slots kasi siya pare, kaya ano, no, ilista na kita. Pero alam mo, talagang nakikita ko pwede ka dito. Ano ba yan? O, di ba? Pag tinanong ka, wag ka na mag-elaborate. Sabi mo, basta pag-usapan natin, sige, nagmamadali kasi ako. O, mission accomplished ka na kasi nakuha mo yung schedule niya. Di ba? Tapos, remind the client about the appointment a day before and early in the morning, not ora and. So, dalawang beses yan. A day before and early in the morning. Tapos, prepare mo rin yung materials mo. Kahit bago ka mentors, pag-pay-in mo naman, meron namang application form na kasama yun eh. Dali mo na yung application form mo. Then the reason din na pag naging distributor ka, 'di ba, may products na nakasama 'yon para dala mo na rin yung products. Huwag ka sasabak sa gera na wala kang mga products na dala, mentors. 'Di ba? Kasi kumbaga, bakit ka pa naging distributor eh wala ka naman palang dalang products, 'di ba? Pag distributor, may dala ka na kung gusto mo ng on-the-spot pay-in or kaya may mag-down payment ka agad sa'yo. So, dali mo na yan. Application form, ballpen, baka naman si mentor pa, no? 'Di ba? Tapos, bond paper, mas maganda kung magsusulat ka. Yung pang-present mo, yung mga basic na kailangan na meron tayo. Yan. So, wag kang sasabak sa gera na wala ka niyan. 'Di ba? Then, before closing naman, attend IBPs and trainings. 'Di ba? Kasi para ano, no? Malay mo, nag-CR si mentor. Tapos on the spot ka tinanong nung client mo. Tapos ikaw naman, hindi mo talaga alam. Tapos halatang halata kang wala ka talaga pang alam. 'Diba? So ano yung maiisip ng kaibigan mo? Ay naku, hindi niya rin alam yung nire-recommend niya sa akin. Ay hindi niya rin nagamit yung product. 'Diba? So importante guys, kaya nga may kasamang products yan, gamitin mo rin. Kahit nag-join ka for opportunity, gamitin mo siya para may testimony ka, may masabi ka about the products. 'Diba? Learn about the stories of your business partners, lalo na yung mga successful na. Kasi stories sell. Then, alam mo naman na, ano yun eh, very powerful yun eh. Then, learn from the powerful closers din. Diba? So, kumbaga, importante dito, empty cup ka muna. Diba? Tignan mo kung paano nagko-close yung mga ibang mentors na magaling mag-close. Number two, master the art of tee up. So, kailangan, ano, no? Magaling ka dito mag-tee up or mag-edify.
ano ba yung tee up? Yung i-increase mo yung value ng mentor, ng products, ng company, ng team, lahat ng makakatulong para makapag-decide yung client mo or yung prospect mo. Diba? And have a powerful executive presence. So we have a different topic for executive presence, but kailangan yung credibility mo, the way you act, the way you talk, the way you dress. Hindi kailangan branded kung nagsa-start ka pa lang, pero kailangan professional, 'di ba? So kumbaga makakapag ano siya ng trust, makakapagpataas ng trust ng kausap mo sa'yo. So yan. So ano ba yung mga right mindset to effectively close the deal? Number one, ikaw ulit. So lahat yan, no, nagbo-boil down sa sarili muna natin. Kailangan sold out ka sa products and the business. Baka naman, eto guys hindi porket na ang nakayanan mo ngayon ay silver package. Eto talaga, normal talaga to. Kaya bilisan mo mag-upgrade, 'di ba? Pero eto lang siya. Hindi porket na gold package ka or silver package ka, hindi ka makakapag-close ng jade, 'di ba? Depende yan doon sa conviction mo. At naniniwala naman ako, kasi iba-iba talaga ng pinanggagalingan yung tao eh. We have business partners na they started from the copper package pero ngayon halimaw na mag-close ng Jade and Jade package na rin talaga sila kasi student nung nag-start eh. Diba? So talagang there's no way na makapaglabas sila ng pera. So hindi ibig sabihin na maliit yung package mo ngayon, maliit yung mako-close mong deal. Depende yan sa pagkakaintindi mo sa negosyo. Okay? So, for example, tinanong ka, 'di ba? O ikaw, anong package mo? So, alam mo na yung pupuntahan ng usapan, ay mag-silver na rin ako kasi silver ka lang rin naman eh. O sabi mo, ano ka ba? Alam ko kayang-kaya mo yung Jade. Alam mo nga, kung ako nga lang may pera, mag-Jade talaga ako. Alam mo ba yun yung gusto ko? Nanghihinayang nga ako sa 50,000 free na products eh. Kaya lang wala talaga. Alam mo naman si mama ngayon, di ba? Maraming maintenance. Pero alam mo, mag-upgrade talaga ako kahit wala na yung 50,000 worth of products. Ito nga oh, may initial na akong kinita, iniipon ko ngayon para makapag-upgrade ako. Kaya wag mo sayangin yung chances kasi ikaw alam ko kayang-kaya mo mag-jade. Sayang kasi. 'Di ba? So, okay siya, 'di ba? Basta naiintindihan mo yung negosyo. Um, I highly suggest para mas lumalim yung conviction mo sa higher packages. Know the difference ng kung magnenegosyo rin naman sila ng traditional business sa labas. Magkano rin ilalabas dun eh. 'Di ba? Pero yung pwedeng kitain, hindi naman kasing laki kagad ng sa negosyo natin eh. Dito, you started sa 44,800, you can earn 1 week 60,000. Sa labas po, when you start a traditional business, yung 60,000 mo, hindi pa ganun kalaking negosyo yan. May overhead expenses pa po yan. 'Di ba? So, malabo na neto niyang makuha yung 60,000 basta-basta lang. 'Di ba? Then be sincere that you want to help your prospect. So, lagi mong iisipin yung para sa kanya. Kaya ka nahihiya, kaya ka parang hindi ganun kalalim yung conviction mo kasi sarili mo iniisip mo eh. Hindi kita masisisi kung isipin mo yung sarili mo. Human nature yan eh. 'Di ba? Pero eto lang, yung perspective mo na lang ganito, makita mo na mas marami kang tao na mabago yung buhay dito sa negosyo, damay ka na rin. 'Di ba? So isipin mo yung makakabuti sa kanya. Isipin mo na magiging healthy to sa kanya, yung para sa kanya. 'Di ba? Kasi what's in it for me naman lagi. 'Di ba? Kahit naman ikaw no napresentan ka, what's in it for me? Ano yung mapapala ko diyan? 'Di ba? Then always be closing. Ibig sabihin dun pa lang sa presentation mo, sa simula pa lang pang closing na agad. 'Di ba? So mama elaborate ko 'yan. Be aggressive but not too pushy. Not to the point na halatang halata ka na talagang pang just for you mo na to. Yeah. At may babayarin ka na next week na talagang halos na lang makaawa ka, pilitin mo talaga, 'di ba? So, may right way tayo for that na mapupush mo siya pero hindi sa way na sobrang pushy na ma-off na yung kausap mo, 'di ba? Then it is important to build rapport and connect with your prospect. So importante na makabuild ka ng rapport sa kanya
'di ba? Makakonect ka, hanap ka ng mga common grounds ninyo na mapag-uusapan niyo muna for a while. And makukuha mo lang yon by asking questions. Kung sino kasi po yung nagtatanong, siya yung may control ng conversation. Then on the spot pay-in, yan yung mindset natin. It's a must na mag on the spot siya. 'Di ba? And our opportunity can change the life of your prospect. Yan. So yan yung mindset natin, no? Don't be shy to close the deal. So hindi ka mahihiya. Yan. Ano ba yung mga common buying signals po? Yan. So pag tumatagal ka na kasi sa negosyo, kahit yung aura pa lang ng kausap mo, kahit taliwas do sa sinasabi niya, yung inaakto niya, 'di ba? May idea ka na kung ano yung sagot. Yan. So ano ba yung mga buying signals dyan? Number one, they ask questions. Kasi it shows na interested sila, curious sila. 'Di ba? They want to make clarifications dun sa mga sinabi mo or na-discuss mo. Number two, pays attention to your discussion. So, kumbaga, nakikita mo talaga, they lean forward kasi may mga non-verbal cues tayo na tinatawag. 'Di ba? They lean forward dun sa table. Kasi 'di ba iba sobrang lumalayo, tapos naka-cross legs pa sila, open yung hands nila, nakikinig sa'yo, nandun yung eye contact sa'yo, 'di ba? They listen very well. So yan, no? Na nagpapakita na interested sila. They nod dun sa ibang sinasabi mo, they agree. Yan. They talk about their ideas and how to do the business or consume the products. 'Di ba? So parang nagkakaroon na sila ng idea, ay oo, yung ate ko kasi may ganitong sakit siya. So parang oo nga no, parang okay ba yan sa mga may sakit na ganon? 'Di ba? Tas or kaya naman nag-isip na sila, ay oo, meron akong kakilala na nakikita kong okay dito. Yung mga ganon. 'Di ba? Or kaya nag-a-ask sila about plans, 'di ba? Ano ba yung mga pwedeng gawin after nilang mag-join? Ganun po. So, eto. Closing tips. Ano ba yung mga iilan sa mga closing tips po natin, guys? Number one is assumptive closing. Two is one leg closing. Three is cut-off closing. Personal promo closing. Down payment closing. At hindi ko dito nalagay is suggestion closing. Ayan, no? Hindi ko siya nalagay dyan. So first natin is assumptive closing. So dito, magbibigay na ako ng mga sample scripts na para mabilis lang natin siyang maintindihan, 'di ba? Yung assumptive closing by the name itself, 'di ba? Ina-assume mo na okay na siya. Hindi ka na nagtanong na gustuhan mo ba or hindi. Bibili ka ba or hindi? Magpapa-member ka ba or hindi? So wala nang option doon. Kumbaga you already assume na okay na siya. Done deal na. Diba? Kumusta? Natapos mo na yung video. Ito naman para sa mga online, no? Ano po yung pinaka nagustuhan natin doon? Diba? So sasagot siya. Nagustuhan ko kasi yung product. May iba, mahaba sumagot. May iba, maikli. 'Di ba? Ganon din yung face-to-face. O, 'di ba? Kumusta po? Ano po yung nagustuhan yung package? Ganon na kagad. Ano yung nagustuhan yung package? Hindi yung, may nagustuhan po ba kayong package? Pag sinagot ka niyang wala, o di tapos na yung usapan natin. 'Di ba? O, kunwari, sumagot siya sa'yo. So, eto na. That's good. Sabi ko sa'yo, magugustuhan mo talaga siya, sis. Um, kasi 'di ba nabanggit mo kanina, laging short yung income niyo. Eh, syempre, yung mga bilihin ngayon, ang taas pa naman. 'Di ba? So nag-i-input ka na rin doon ng realizations, 'di ba? And yun din yung maganda na sa umpisa pa lang you ask questions, so alam mo na yung scenario, alam mo na yung current na ng problems nila, 'di ba? So you can incorporate it doon sa pagko-close mo. So anong package ba i-avail natin? 'Di ba yung Jade maganda siya? Ah, oo, okay rin yung Jade. Ayan, ito yung mga options ng Jade natin. Option 1 ba? Or option 2? Or yung mix. Yan. So, papaano mo na siya? Tapos, importante dyan, yung application form, guys. So, ilabas nyo yung application form ninyo. Agad-agad. Diba? Kasi yan yung mga pang-close natin ng deal. Next natin is one leg closing. So, paano yung one leg closing? Eto na. Since nagustuhan mo, maganda makapag-start ka na. Kasi importante dito sis yung positioning. So, when you discuss the positioning, guys, pwedeng gamitin mo yung PowerPoint presentation mo
kung meron ka ng discussion ng positioning doon, pwede rin kuha ka ng papel at ballpen, sulat ka pa baliktad, so i-practice mo yan, 'di ba? Tapos, i-discuss mo na sa kanila yung positioning, yung mga point system, para may visuals. Iba pa rin kasi pag, nakikita nila visually kung ano yung mga malalagay under them, kung ano yung magigain nila, 'di ba? And yung benefits ng pagjo-join agad. Yan. So maganda makaposition ka na para yung mga susunod na mag-join kasi sakto mamaya after this meron din ako next sa kausap, mas spill over na yon under you. So, ito lang sisi, same pa rin naman yung amount na ilalabas mo kahit kailan ka mag-join. Pero eto, may mga na-credit na sa'yo. Isulat mo pa dyan yung points. 'Di ba? Sabi mo, 1 point is equivalent to cash. So, ito yung mga possible mawala sa'yo. 'Di ba? Pag hindi ka kagad nag-decide. Kasi makakaposition ka na sana. Kung hindi ka makapag-decide, ikaw pa yung magiging under nila. Eh ngayon tayo nagkausap, sayang naman. 'Di ba? Next natin, eto, optional lang to guys ha. Lahat ng mga inaano ko sa inyo dito, optional siya. But you can also do this. Personal promo. So, paano yun? For example, may kausap ka. Lalo na pag direct mo naman, direct referral mo. So, syempre, meron ka dyang give me 5 just for you, 'di ba? May direct referral ka pa. So, pwede mong magbigay sa kanya na, sige, basta join ka today, may free shipping na tayo ng products mo within anywhere nationwide. O kaya naman, sige, basta until tomorrow po, kung makapag-down kayo today, kahit at least 5,000 pesos lang po, bibigyan kita ng 20% discount po sa shipping nyo po papunta dyan sa US. So, ganon, di ba? If Jade package po yung kukunin natin. Yan. So, kumbaga, magkakaroon sila na idea na, sige, ito na nga lang kukunin ko kasi ito yung may promo. Tapos, ang maganda kasi sa promo, limited lang. So, makakapag-limit ka ng time. Kasi guys, yung tao kasi habang tumatagal po, yung interest niyan pwedeng bumaba. Hindi mo alam, after nyo mag-usap or kaya kinabukasan, may makausap siya, 'di ba na sinabi mo, wag muna mag-explain, pero nag-explain na siya agad. And then, nasaktohan, negative yung kausap niya. So, pwede pa magbago yung isip niya. Pag nagbago po yung isip niya, siya rin yung lugi doon. Alam niyo po ba si VP Aika, nung na-invite po siya sa network marketing, um, nung pag-uwi niya, kasi on the spot siya nagbayad eh. Nung pag-uwi niya, yung ate niya, si Mentor Prim, sabi, hala be, syempre, makita mo ba naman on the spot nagbayad yung kapatid mo eh, 'di ba? Tapos nagka-idea ka. Ano ba 'yan, 'di ba? Baka network marketing 'yan eh yung mga connotation ng mga tao sa ganun. Sabi, "Hala be, na-scam ka. Nabudol ka kasi naglabas ka agad." Yun ganyan. So, parang nagtry pa si BPI ka that time na pwede bawiin yung pera, pero buti na lang talaga, hindi na pwede. Kasi na-process na eh. 'Di ba? And to cut the long story short, wala siyang lahat ng meron siya ngayon kung nag-back out siya. So, yun na yung tandaan nyo. Pag nagbago yung isip niya, siya pa rin yung lugi. So, para sa kanya yun. 'Di ba? Pag nag-join siya. So, kumbaga pag pinaprobo mo na yan, um, malaki talaga yung magiging niya kasi nakuha na nga niya yung promo, nakapag-start pa siya agad sa negosyo, nakaposition na siya. 'Di ba? So ano pa? Cut-off closing. So sa cut-off closing natin every Monday, no? Sabi mo, tapos cut-off natin sis every Monday. Maganda makapag-start ka na para may mapasok na tayo. Eto siya sis, oh, tingnan mo, Thursday pa lang ngayon. Join ka na para nakaposition na yung account mo. May spillovers ka na. Invite ka na kagad mamaya. I-talk na natin. O kaya bukas, pag napasok natin yon until Monday, sa Friday may income ka na, bawi ka na agad. Tapos yung mga kausap natin, after cut-off possible, yung iba doon, yung mga kausap namin, under mo pa yun. So, ang laking advantage sa'yo pag nag-join ka agad. Yan siya. Ano pa? Are you learning? Type I am learning po, no? Kung natututo po tayo. Ano pa? Down payment closing. Ano yung down payment? Ito, napaka-importante nito, guys, no? Kung wala man kagad pera yung tao, kailangan mapadown mo yan. So, ako hindi talaga ako pumapayag na hindi maka-down kasi kumbaga, gusto ko yung bagong nag-invite, kung hindi man tumuloy, kasi kahit, minsan, di ba, kahit gawin mo yung very best mo, hindi mo naman pa rin hawak yung tao eh. Hindi mo naman pwedeng
anuhan niya, no, tutukan niya ng barel, 'di ba? So, kailangan, 'di ba, at least man lang matry niya yung products. Mabentahan man lang siya ng products. And based on my experience, lahat naman, kaya nga importante na meron kang dalang products eh. Based on my experience kasi, pag sinabi mong down payment na yan, kumbaga, tumuloy man siya or hindi, ang agad, di ba? Pwede namang na-delay lang. Ang nasa isip niya, okay, down payment ko na yun, hindi ako down payment ko na siya. Di ba? Oh, ito sis, I understand hindi talaga enough yung money mo ngayon. Pero alam mo, gusto talaga kitang i-help. Gusto ko na ma-prioritize ka, makaposition ka. 'Di ba? Kasi pag naka-down ka, ipa-prioritize ka, 'di ba? Pag may next na mga pumasok, bigyan ka namin ng konting time, 'di ba? Para makapag full payment ka na. Palitan na natin yan agad ng products para mapaikot mo na rin yan tapos mapang-join mo na rin. Yan. So kaya yan yung importante na nagdadala ka po ng products. 'Di ba? May iba akong narinig before, nag-provincial pa sila, walang dalang products. Ano ba naman yan? Ang layo-layo ng binyahe nyo, tapos wala kang dalang products. O, 'di ba? Ano pa? Suggestion closing. Ito yung sinabi ko kanina na hindi ko nalista. Ano po yung suggestion closing? O, eto, hindi lang to sa dulo. Yung suggestion closing, even before or during the presentation, nag-o-auto-suggest ka na doon sa tao. 'Di ba na, eto pong package na to, actually sa Jade po namin, yan yung mga on the spot kumukuha po, yung mga lalo na pag utak negosyante na, kasi dyan talaga yung pinakamalaking ano balik ng puhunan tsaka pinakamabilis na kita. Yan. So nasasuggest ka yung ano po namin dito, yung barley po, sobrang dami pong kumukuha niyan. Actually, yung iba po option 1 po sila agad. All barley po yung ina-avail nila. Ayan. Tapos, next natin, down payment closing. So sa down payment closing naman, ay ito na pala yun, no? Ayan. Okay, so yun na pala yun. Down payment closing. So ito na po yung mga additional tips po natin, no? Sa pagko-close ng deal. Number one, dwarfing. Paano ba yung dwarfing? Show them the value of the package. So, kagaya nung discuss ko kanina, non-traditional versus non-traditional business. Kung magta-traditional business ka, kung familiar po kayo doon sa food cart, ito yung sample ng pwede mo sabihin. Sa traditional business po, kahit nga food cart lang yung ilagay natin, let's say sa mall mo siya ilalagay para maganda yung foot traffic, yun yung the best foot traffic talaga. Maka half million, 700,000 to 700,000, 800,000 ka rin po doon na gastos, di ba? Pero doon, ang market mo lang within the area. Ang maganda sa I Am Worldwide Business, kahit kumasos ka, 198,000 lang, 250,000, balik na kagad sa uniform of products. Tapos noon, wala pa siyang territorial boundary. Kahit nasa ibang bansa, pwede mo mamarketan. And unlimited yung balik ng puhunan. Hindi ka na maghihintay na magsara at saka magbukas yung mall, 'di ba? Para kumita ka. Dito, kahit saan, kahit anong oras, pwede. Yan. Tapos, pwede rin nating ano yun, no, yung um, prevention is better than cure. Prevention versus cure. 'Di ba? Ano bang sample ng dwarfing doon? 'Di ba po sa hospital, nabanggit nyo kanina, ang laki po nung nagastos ninyo doon sa operation. Oh, 'di ba? Sasagot siya, oo, alam mo ba, ang dami pang gamot na ginastos doon. Mga magkano po 'yon? Alam mo, naka half million din kami doon pa lang sa isang operation na 'yon, may maintenance pa. O tingnan niyo po, half million po, nahirapan pa po kayo. 'Di ba? Maganda po, hindi na 'yon maranas ng family ninyo. And of course, para na rin sa health nyo. Kasi half million, sa inyo pa lang po 'yon. Eh what if ipe-prevent na natin yung ganong gastos ngayon? What is 198,000 kung buong pamilya nyo naman na yung makikinabang doon? Ha? Ano pa example ng dwarfing? Unahin mong i-discuss yung 198,000 papaba. 'Di ba? Hindi man niya talaga kayanin yung sobrang kaya 198.
Pero alam niyo po, may iba, no, kahit walang pera, no, tricycle driver nga, meron sa province, nakagawa ng paraan sa 198. So, depende yon. Pero may iba talaga, hindi talaga nila magawa ng paraan yung 198. Sure ka. 'Di ba na liliit na yung tingin nila sa 16.8, sa 44.8. 'Di ba? At least 44.8 kasi just for you, 'di ba? Sige po. Kung hindi nyo talaga kaya yung 198, kahit mag 44.8 ka na lang, basta may just for you na lang rin. So, yan po yung sample ng dwarfing, 'di ba? Inaano nyo, no? Pinapakita nyo, minamagnify nyo yung value ng product or ng package natin na nagiging maliit na lang yung amount. Yan. Number two, cast vision and discuss your plan for them. Ngayon, depende kasi yan sa personality, guys, eh. Sa ano po, sa pagko-closing, it will matter yung DISC. So para sa mga hindi pa po dito na pa-personality test, it will matter yung personality ng tao. There are some personalities na pag nag-cast ka lang na nag-cast ng vision, hindi okay sa kanila. Kasi you need to answer how. Paano nila gagawin, di ba? Pero pag pinagsama mo siya, sure ka na, di ba? Na makukuha mo talaga. Kasi you cast a vision na dito po, darating yung time, kayo na rin po yun nandito sa presentation namin, kayo na rin po yung million, kumita na milyon, kayo na rin po yung may incentives na sasakyan, free cars po dito sa amin. At ganito po natin siya gagawin. So, let's say po naka-join na kayo, no? Process natin yung pay-in ninyo, makukuha nyo na rin po agad yung products, and then tuturuan po namin kayo kung paano. So at first po muna, 'di ba? Po-prospect list tayo and then refer ka muna ng dalawang kakilala ninyo, yung closest muna sa iyo na you really care about, 'di ba, na tao. And then um i-discuss po namin sa kanila. Ako muna magdi-discuss on your behalf. 'Di ba? Kasi alam ko hindi nyo pa alam yung negosyo, 'di ba? And if they joined, iti-training naman po natin sila. So may ganong plano. Tapos pakita mo yung team ninyo, ito po yung team namin. So may support system kayo dito na pwedeng tumulong sa inyo once na ginawa niyo na yung negosyo. So may plano ka. 'Di ba? Isa rin na sabi mo sa kanyang plano, ang plan ko po kasi dito, magka-resulta rin po kayo at mag-just for you po kayo agad. Yan po yung goal natin. Diba? Number three, provide different payment options. So we have credit card terminal. So tatlo po yung credit card terminal natin sa Team MVP. Diba? So pag nakita mo naman potential yung tao, ano ka na? Um, mag, ano tawag nito? Dala ka na ng swiper. Diba? So, magpa-schedule ka na kay mentor kasi ni-schedule po yun since tatlo po yung swiper natin sa team. 'Di ba? So, ang scheduling yan by team po. So, dala ka na ng swiper. Para kung may credit card yung kausap nyo, on the spot pay in na agad. 'Di ba? Based on experience kasi mas madaling mag-swipe eh. 'Di ba? So, marami kasi na, ay, ano wala akong cash dito dala. Pero may credit card po kayo. O sige po, swipe na po natin para nandyan na po yung products. Dala ka na ng products, di ba? Number four, prospect should not feel that you badly need him or her. Remember that you're offering them an opportunity to change their lives. So, wag naman, ganito siya guys. Di ba na-discuss ko na yan kanina. Kunwari, tinanong mo na yung tao. Tapos, bigla siyang nag-back off. Kumbaga, yung katawan niya talaga, bigla siyang umatras. Yung mga non-verbal cues niya. Matras siya, tapos, ay hindi muna ngayon. Parang natakot siya. 'Di ba? Open ka ulit muna ng ibang topic. Magkwentuhan muna kayo ulit. 'Di ba? Sabihan mo yung nag-invite sa kanya. Training mo muna ahead of time. Kausapin muna. Usap, hanggang magkapalagayan ng loob. In between your conversation, kung meron ka doon pwedeng ipasok na, oh, kaya nga okay din yung barley Kasi nga, di ba yung mga ganyang instances, habang nagkakwentuhan kayo. O kaya nga maganda, alam mo may ganyan din dito sa business natin, teacher. Same sila ng ano mo, ng kapatid mo. Yan, kaya sinabi, tatanong ko muna sa kuya ko, ganyan. 'Di ba? O, alam mo, meron din sa atin dito teacher. Ayan, pero alam mo, ako suggestion ko, wag ka ng ano,
wag mo na siyang tanungin. Kasi syempre 18 years, ano ka na eh, adult ka na. 'Di ba ikaw naman yung pinakamakikinabang dito at saka for them naman to. Ang ano rin kasi niyan sis, paano pag hindi okay sa kanya? Ibig sabihin nun, titigil ka na rin, di ka na rin tutuloy. 'Di ba? Eh, sayang naman yung opportunity. Nakita mo dito, 'di ba? Ang dami ring kagaya natin na nagwo-work lang rin before, pero ibang-iba na yung buhay ngayon. 'Di ba? So, yun siya, no? And wala talagang pinakatamang script. Kailangan maging natural ka. Kailangan willing kang mag-adjust doon sa kausap mo. Kailangan mag-adapt ka. 'Di ba? Kasi hindi naman pare-pareha yung tao para iisang script lang yung gamitin natin lahat. 'Di ba? Number 6, effectively handle objections. So we have different training for objections, no? But important sa mga objections talaga, you use this technique, yung fear, felt, feel, no? Hindi fear. Sorry, nagkamali ako. Ayan. So, ano yan? Feel, felt, and found. Paano yung feel, felt, and found? When you say feel, yun yung, so when you say feel, yan yung mag-ano ka muna, no? Mag-agree ka muna doon sa kausap mo. Actually, tama ka. Ganyan din yung naramdaman ko before. Diba? Kunwari sabi niya, ay, wala akong pera eh. Ano, sakto-sakto lang yung pera ko, hindi ko pa kaya mag-join dyan. O, diba? Ano, paano mo yung sasagutin? I know how you feel. Ganyan din ako before. Naku, pare-pareha talaga tayo. Di ba, naalala mo ba? Yun yung time na kakabayad ko lang ng tuition. Di ba, alam mo naman, kapag ganitong months, naghahanda na ako niyan sa tuition. Di ba, nung anak ko? Oh, kaya ramdam na ramdam kita, sis. Oh. Tapos, felt. So, agree ka muna. Yan yung naramdaman ko. Pero alam mo, I discovered na yung mga taong umaasenso pala, sila yung nagtitake ng risk. Kasi nakita ko yung mga result nila dito. 'Di ba? And nakita ko may kapareha rin natin na mga nurses. Pero nagkakotse sila. 'Di ba? Wala rin silang pera before, pero nagawa nila ba? So, mag-agree ka muna sa kanila. Yan. When dealing with objections, sinabi, ay, wala akong time dyan. Di ba, alam mo naman, busy-busy ako. O, alam mo, ganyan din ako. At ang dami ko rin nakita na ganyan dito. O, nari, wala akong pera, hindi ako makaka-join dyan. Sakto! Ganyan din ako. Para sa'yo talaga to. Kasi para to sa mga tao na gusto pang kumita na mas malaki. Diba? O, next. Spend more time to build more rapport. Find other topics, then go back to closing. Yan yung nabanggit ko na kanina. Tapos, doon sa nag-invite naman, o kunwari, ikaw yung nag-invite, ano ka, no, mag heart-to-heart talk tayo. Na, ano ba talaga? Kasi minsan, pag kunwari, nandyan si mentor, parang yung iba kasi, nahihiya sila eh, na mag-open up. 'Di ba? Or parang ang gusto pa rin nila ikaw yung kausap nila, 'di ba? So nahihiya sila sa ganon. So pag after ng presentation ninyo, wag ka po muna umalis na meeting adjourned na agad. Ang gawin mo muna, kausapin mo muna siya. O sis, ano ba talaga yung siste? Kasi nakikita ko naman gusto mo naman talaga to, pero bakit ano? Bakit hindi ka pa nag-join? 'Di ba? So, pwedeng mag-open up siya sa'yo about dun sa kung ano talaga yung reason niya, bakit hindi pa siya nagjo-join. 'Di ba? Baka naman meron siyang ma-open up sa'yo na pwede niyong masolusyonan, 'di ba? Para magawan na ng paraan. O pwedeng nagwo-worry siya na hindi ko kasi sure sis eh kung mababalik ba yung punan ko. O sabi mo, alam mo yan din yung ano ko dati concern ko. Pero tignan mo naman sa products pa lang. Pabalik na yung puhunan ko. 'Di ba? Ilan na yung nabenta kong products. At saka doon pa lang sa paggamit ng barley, panalo na tayo dun, sisi. Di ba alam mo naman, breadwinners tayo, hindi tayo pwedeng magkasakit. So pag naramdaman nung kausap mo talaga yung sincerity mo, then yung security ba, yung parang may mga tao kasi na yung importante sa kanila eh, yung secured na kaya rin nila tong gawin through you. Dahil nakita nila sa'yo because of your assurance to them. 'Di ba? Na kaya rin nila tong gawin.
Then follow up within 24 to 48 hours. So, by the way guys, wag tayong mag-aano, no? Magpa-promise ng hindi natin kayang i-deliver. Deliver more than dun sa napag-usapan ninyo, and wag ka magpa-promise na, sige, kahit wala ka ma-invite dito, basta mag-join ka lang, bibigyan kita ng downlines, kikita ka na passive income. So wag natin yung gagawin, di ba? And follow up within 24 to 48 hours. Napaka-importante niyan, guys, di ba? So, eto, no, down payment is a must. Yan na yung second best na pwede nating gawin. Kailangan talaga maka-down payment yan. Kaya magdala ka na ng products, magdala ka ng application form. Kung sobrang dami mong talks, let's say 20 yung talks ninyo, pwede mo muna ipa-xerox yung application form natin para pirma na lang sila doon, di ba? Tapos pa-down payment ka na. So pagdating sa down payment, depende yan sa kung magkano ba yung kaya. Kaya may iba kasi nasasabi na nila 'di ba? Ay, ako ngayon kulang pa talaga, 'di ba? Yan yung madalas, kulang kasi yung pera ko. Okay sis, okay lang kung kulang talaga. Ang gawin natin, i-down na natin yung 8,000 mo para bigay ko na sa'yo 8 boxes na agad, tapos mapaikot mo na agad, tapos kailangan ma-full mo na yan after 2 days, di ba? Yung depende yun sa usapan nyo, di ba? Or kaya pa-promo ka na, pwede mo paghalo-halo yung mga closing techniques natin. But very important, follow up. Ngayon, 24 to 48 hours, that's the crucial time na mag-follow up ka sa kanila. What if mens nag-down siya, pero hindi na siya tumuloy within 24 to 48 hours? Nangyayari ba yung ganun, mentors, yung hindi na tumuloy? 'Di ba? May ganun 'di ba? Yung akala mo, eto na, may usapan kayo na magpipiin siya. Ngayon, kailangan mong maging consistent sa pag-follow up. Minsan kahit hindi na yan nagre-reply. Kasi may times kasi na na pwedeng may nangyari na krisis sa pamilya nila na mas priority. Let's say may na-hospital, 'di ba? Yung kailangan talaga ng urgent na pera. May time naman biglang nagbago yung isip, 'di ba? Pero pag nagpa-follow up ka kasi na nagpa-follow up, tapos you maintain good relationship to them, friend mo pa rin sila sa FB, nagko-comment ka pa rin sa mga posts niyan, darating yung time na pag kinailangan niya or nasakto na sa situation ng buhay niya, 'di ba? Nahirapan na siya sa work, na-toxican siya, nangailangan siya ng pera, yung health niya hindi na naman naging okay, sumumpong na naman yung nagbago yung isip kasi na-feel niya okay na naman siya, pero bumalik ulit yung sakit niya, 'di ba? Sino ang maaalala niyan? Ikaw. 'Di ba? Remember the times na nag-inquire ka online, na ang dami mo nang tinanong, halos nag-present na sa yung kausap mo, 'di ba? And then all of a sudden hindi ka na nag-reply. But nung naisip mo na kailangan mo ulit yung products, bigla ka na lang nag-order. Ganon din yung situation dito, guys. 'Di ba? So ang importante lang, always kang visible. Maging consistent ka. Kasi pag dumating yung time na naalala na naman niya yung need for joining, need for our product, tapos nakita niya nag-stop ka, may isip niya, ay, hindi pala siguro talaga maganda yon kasi yung nag-talk sa akin, hindi na siya active doon. Hindi siya na siya nagpo-post. 'Di ba? But pag consistent ka, kahit dumating yung time na naisip niya, hindi ko ganun kakailangan, pero lagi kanya nakikita, 'di ba, natuwa siya sa'yo, magjo-join yan. 'Di ba? Nai-inspire din yan sa'yo. Kasi minsan yung iba dyan, tinitignan ka lang Tinitignan ka lang nila na kung maganda ba talaga, tinitignan nila kung anong mangyayari sa'yo. So, kailangan, wag kang papayag. 'Di ba? Na sabihin nila in the future, sabi na nga ba, buti na lang, di ako nag-pay in sa'yo. Kasi tumigil ka rin naman pala dyan. 'Di ba? Yun. So far, yun po yung share ko sa atin. Hopefully po ay meron po tayo natulungan, 'di ba? At natutunan dito. So far po ba, may mga questions po tayo, 'di ba? So, medyo concise po ang ating training, pero ano naman po siya, no? Nag-straight to the point na po tayo dun sa kailangan nating pag-usapan, kasi yung ibang mga topics naman po doon, like answering objections, inviting, may separate training naman po tayo dyan, guys. Basta, ang importante po ay i-push nyo po, di ba?
Huwag kang mahihiya na i-close yung deal kasi at the end of the day, para sa kanila to. I believe maraming tao na naging successful dito sa negosyo ay bunga lang rin ng pangungulit na nag-invite sa kanila. At isa na po ako doon, no? Sabi ko talaga doon sa nag-invite sa akin, grabe naman, ang kulit mo naman. Sige na nga, nakakainis ka naman. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi ka-close ko yun eh. Friend ko talaga yun, di ba? Nainis na ako sa'yo, sobrang kakulitan mo. Sige na nga, pupunta na ako. Di ba? And tingnan mo naman kung saan na tayo inabot ng pangungulit sa atin, 'di ba? So, thank you so much everyone.